Magandang araw ulit sa inyong lahat mga kamatyas. Dito naman tayo sa naging laro. Best game ng nag-champion dito sa early edition ng Title Tuesday. Nakamura and John Kersistoff Duda. Sino kaya sa kanilang dalawa ang nag-champion? Ha? Kaya nyo nang hulaan. Okay, sa end part, papakita ko po sa inyo yung final standing. Round number 9 din sila nagharap. Yung inanalyze natin kay Magnus at Kamsky. Round number 9 din yun. Naganap pala ang mga best game sa round number 9. Napili ko po si Duda ang kalaban niya ni Nakamura kasi mabigat din si Duda. Ha? Yan ang nakita kong pinakamabigat na nakalaban niya sa lahat ng mga nakalaban niya dito. Ang ginawa ni Nakamura, nag D4, Knight F6 si Duda, nag Bishop G5. Yan ang matindi kay Nakamura. Marami siya mga baon-baon na iba't ibang opening na mga ganyan. No? Nag C5 para i-pressure kagad yan, D5 at nag D6, C4, H6. Ayan, tawag po dito Trompovsky attack ha. Ayun, pagtira ng Bishop F4, nawala kagad po sa riles ng bookline. Dahil ang palagi ang ginagawa dito, kinakapture yung knight. At Bishop C1, may gumawa na rin, balik lang. Sama naman ng balik na yun. Loss of tempo ah. Nag-Bishop F4. O, tingnan natin ang new idea ni Naka. Nag-E5, hinabol. At nag-Bishop C1, nag-Knight to E4. Yun lang po mga kamatyas. Bakit gumanyan kagad si Duda? Ang bilis. Nakakaduda yan. At nag-H4 naman dito si Naka. Ayan. Ito pong Knight E4. Ang nakikita ko dito, pang-abang eh. Halimbawa, kung mag-Knight C3, di ka-capturein, double pawn. Pangit. Diba? Ngayon, kung dito naman dadaan, Knight D2, ka-capturein, and baka nga mag F5 dito, mga ganun eh, no? Bishop E7, tapos kasi later on, may mabilis na impact kagad, parang black ang makakakuha kagad ng takbo ng atake pag naka F5 na. Yung pawn. Yan ang nakikita ko dito. At syempre, hindi pwedeng F3 na tipong parang maa-attract ang puti na paalisin ko kaya yung sumugod na yan. Hindi pwede mga kamatyas, may Queen H4 check. Iyakan time yan. G3 ka-capturein lang yan. Lanus-lanus ang position na yan mga kamatyas. No? Kahabag-habag ang mangyayari sa puti dyan. Kaya itong Knight E4, interesting. Pero ang simpleng tira lang pala dyan, hindi H4 na ginawa ni Naka, E3 lang pala. Para yung bishop ang ipangpapaalis dyan sa knight. Ayan. Okay, kaya bad move yung Knight E4 eh. Pero balik tayo sa H4 na ginawa. Ayaw papuntahin ni Naka sa H4 ang queen. Nag-Bishop E7, ayun, tinarget kagad. Nag-G3, dinipensahan. F5, Bishop G2, Knight to D7 para lagyan ng kahalili ang Knight sa E4, Knight F3, Knight DF6, Knight D2. Ayun! Binalagbaga ng atake si Naka. Yun nga lang, blunder ratios mga kamatyas. Pero ang sinasabi naman ng evaluation bar, okay naman. Knight G4 check. Ayun, ito pa ang isang masamang tira. Dapat daw po ay kaslingan na lamang. Malalim, ano? Positional sacrifice. Pero Knight G4 checking G1, B5. Talagang nagwala. Parang may nakalaban akong ganito mga kamatyas. Isa sa mga ina-upload ko sa Kamatyas Facebook page sa Blitz. Yung mahilig magpakain, pakain ng pakain. Inapture, E4. Matindi. Knight H2 para mapaalis na yung knight. Knight E3 pumasok. Queen B3, kinapture, capture, at nag-castle. Parang walang dating yung sacrifice Knight C4, Bishop B7, Rook D1, dinipensahan at nag-Queen D7 at nag-Knight A5. Ayan na, inutaka na siya ni Naka. One piece up siya, gusto niyang ipalit ng ipalit, no? Simplify to the lowest term. Ayan sa mathematics, ano? Rook A E8, H5. H5. Ano naman ang laman nito? Para kontrolin ang G6 square. Nag-Bishop C8, Bishop F4, Bishop G5, at nag-Rook H1. Malalim din ang mga tira ni Naka. Rook H1 naman, no? Capture, capture, E3, and the Rook. Para lang i-join ang mga tore na nakapalibot sa White King at feeling safe ang White King dahil nandiyan ang mga pyesa niya. Diba? Stick together eh. Nag-Rook E4, Knight C6, Rook E8, at nag-Rook F3.
Queen F7, Knight F1. Ayan, i-maneuver to G3 at nag-A6, Knight G3 paalis sa tore at kinapture. Talagang sangkatutak na sakripisyo ang binibigay ni Duda. Ang kanya pong username sa chess.com ay Polish Fighter. Talagang fighter nga talaga, no? Kinapture, sinaka naman, kain ng kain, bahala ka. Kain yan kain. Kasi kung kakapturein ito, nga no, may simple queen takes e3 lang. Ano ba nangyayari kay Duda? Talagang todo-todo ang pagwawala niya, no? Nag B4, F5. O, sinaka, namimigay na sa dami ng giveaways ni Duda. Pinamimigay na rin niya, eh, oh. Capture, and nag king H7. Ayan. Dito mga kamatyas, atin munang linisin ito. Pag nag-queen takes d5, meron kasing queen takes h6. Ang lupit ni Naka dito, mga kamatyas, pinanood ko yung live dito ni Naka. Nagkukwento pa sa mga viewers. So habang kalaro niya, ang bigat-bigat ng kalaban niya, nagkukwento lang. Nip talaga. Parang hindi niya iniinda yung... Kung sa akin to, nakatutok na talaga ako, baka di na ako makapagsalita eh. Kasi alam niyo naman, yung mga gantong level, sobrang lakas na to. Grabe ka mamaw si Naka, no? Knight A5, Queen takes D5, B3. Ayan, para ilalagay yung knight sa C4. Nag-Queen E6, nag-Queen F4, nag-E3, Rook G1. Ayun, para pag inalis ang king, may ready impact na kagad sa G7 at nag-Rook E7 para early protection, nag-King H2 at nag-D5. At dito po mga kamatyas, sige po, pakiguess nyo ang huling bitaw na ginawa ni Naka at naubusan ng oras si Duda. Sa ilang sandali lang, tutuloy kaagad natin. Start. Maraming salamat po sa mga nagtiyagang mag-analyze at sa nakatumpak na nakakita ng Knight C6. Excellent move. Sacrifice. Threat ang tore. Hindi po pwedeng capturing ang knight kasi may queen takes, bishop, may check, wala na rin talaga. Totally hopeless na at napakasagwa ng ilaban yung ganitong klaseng laban na isang tore lamang. Sa level po nila, hindi na nila laban yan. Okay? Knight C6, ano pa ba threat ng Knight C6? Naubusan ng oras eh. Halimbawa, kung mag Rook F7 dito, may Knight D8 naman. Double naman. Diba? At kung mag-Rook D7 naman dito, then mag-Rook G6 na sacrifice. Pag kinapture ang tore, H takes G6, King G8, and mag-i-slide doon. Pamatyas din po ang kauuwian. Harang-harang, pampatagal na lang matyas pa rin. Okay, yan po ang matinding binitawan dito ni Naka. At silipin po natin ang kanilang final standing. Kung si Magnus ay pang-8 ang naging resulta, si Naka naman ang kampiyon. Yan, tied silang 4 pero siya ang nanalo sa tiebreak. $1,000. Walang kahirap-hirap. Ginaganong-ganon lang ni Naka yung $1,000. Oh, matindi. Pero ganun pa man, nag-second si Duda. Aba, si Duda pala, no? Kung naitablan niya lang pala kay Naka, baka si Duda nag-champion. O, di ba? Malakas talaga si Duda. Kaya isa po sa, yan ang nakita kong dapat nating i-analyze kasi mabigat talaga. And Levan Pensusalia. Ayan. Ito, nakalaro ko na to sa chess.com eh. Parang nakachamba na tayo dyan kung di ako nagkakamali. Ayan, malakas din pala, no? Third place. At si Gata Kamsky na pumisak kay Magnus. Ang nag-iisang pisak ni Magnus. Ayan, pang-4. Matindi si Gata, no? The freaking legendary Gata Kamsky ang sabi ni Nakamura sa kanyang live stream. Yan ang kanyang tawag kay Gata Kamsky. Talagang legend na po yan. Parang halos GM Tori na yan ng Pilipinas. Ganyang katindi yan. Kasi noong araw, 1990s, top 10 pa yan eh. Sa buong mundo. Kagit-gitan yan palagi dati si Kramnik. Si Vladimir. Ayun. At ito po. Ayun, pang-8 si Magnus. At yan pa, sangkatutak na dami po ng mga super GMs ang sumasali dito. Pero talagang ibang klase talaga itong si Naka. Sinusuki niyang kuhanin ng $1,000 kada champion.
Okay, maraming salamat po mga kamatya. Sana po natuto kayo at nag-enjoy. Muli po naglalambing. Sa mga hindi pa nakakapag-subscribe sa ating YouTube channel, click nyo na po ang button ng subscribe at click nyo na rin ang notification bell para lahat po ng ating mga ina-upload na videos ay mag-notify sa inyo. Ganun din sa mga may Facebook page po natin ay Kamatyas. Ayan, click nyo lang ang follow button para lagi din po kayong updated. At sa ating TikTok na Rod Twinks, ayan, marami po nag-request code sa TikTok naman. Marami pong tagapanood sa TikTok mga kamatyas. Mag-TikTok na po kayo kung wala kayong TikTok. Rod Twinks po ang ating username doon. Nag-upload din ako everyday ng mga sparring, bullet, and blitz games ko doon. Maraming salamat. Magkita-kita pa tayo sa mga susunod pang videos.